Sa gitna ng mataong lansangan ng Divisoria, bawat hakbang ay laban. Tirik ang araw, masikip na kalsada, tawaran at tawag ng mga nagtitinda. Ganito ang araw-araw na tanawin sa Divisoria. Para sa ilan, ito'y sentro ng murang bilihin. Pero para sa mga nagtitinda, ito ang araw-araw na sakripisyo, pasakit at pag-asa. At yan si Nicole, 15 anyos, isa sa libo-libong kabataang kumakayod para makatulong sa pamilya. Sa murang edad, dala niya ang bigat ng responsibilidad. Sa dulong bahagi ng parola, sa ibabaw ng katubigan, nagsisimula ang pangarap ng isang dalagita. Alas 8 pa lang ng umaga ay tumutulong na siya sa mga gawaing bahay. Pagkatapos ay naghahanda na siya upang simulan ang pagtitinda. Hindi madali ang tumayo sa init, makipagsabayan sa ingay at galaw ng Divisoria, at umasang may bibili. Kaya, sumama kami kay Nicole upang maranasan at maunawaan din namin ang bigat ng bawat hakbang na araw-araw niyang nilalaban. Tayo. Doon. May mga araw ba na may hina or wala kayong benta? Opo, meron. Ano ginagawa niyo kapag ganyan? Pinapagalitan kami, tas wala kami pang bili ng pagkain. Ano ginagawa niyo sa kinikita niyo araw-araw? Pinapambayad sa mga utang ni mama, tapos sa ilaw. May mga araw ba na parang ayaw mo na muna magtinda? Opo, meron. Kasi nakakapagod po. Paano mo nakaya yung pagod tas init sa pagtitinda? Pinapalabas po kami ni mama, tapos doon po parang nalilibang po kami. Ano ginagawa mo sa labas? Yung papag-computer rin po kami. Meron bang mabait na customer na hindi mo makakalimutan? Meron po. Kapag bibigyan po kami ng sukli doon sa pera nila. Binibigyan kayo ng tip? Opo. May pagkakataon ba na nagkasakit ka pero nagtitinda ka pa rin? Opo. Lagnat po. Minsan masakit ang ulo ko. Ayon sa Philippine Statistics Authority noong 2023, mahigit 600,000 kabataan ang sinusuong ang hirap ng buhay upang makatulong at makaraos. Pagkatapos ko po magtinda, umuwi ako para mag-aral. Mahirap po pero kaya naman po. Kasi gusto ko pong maging doktor para po pag nagkasakit yung pamilya ko, ako na po ang mag-aalaga at para matulungan ko rin yung ibang mahihirap na hindi kayang magpagamot. Paano mo naman hinahati yung oras mo sa pag-aaral, sa pagtitinda, at iba mo pang mga responsibilidad sa pamilya? Kapag galing ko po sa school, magtitinda po ako. Tapos, pag umaga po, kikilos, tapos papasok. Tapos, magtitinda, ganun. Kamusta naman po si Nicole sa school po? Sa school, okay naman. Basta sinasabi ko sa kanila yung totoo. Pag wala talaga kaming pera, hindi sila pwedeng pumasok. Kasi napakalayo ng school nila kumpara dito sa bahay namin. Ngayon, kung meron naman kaming pera, pinapapasok naman namin. Sa school naman, gusto nga siyang yun ng teacher niya, kuhanin na lang muna bago dapat yung graduation niya. Ngayon, sinabihan ko naman yung teacher, pag gagraduate siya, ma'am, hindi na po siya a-absent kasi para mahabol niya yung ibang lesson nyo. Ang sabi naman ng teacher niya, okay lang. Matalino si Nicole. Napakabait ng anak niya. Maswerte daw ako sa anak. Ayun na sabi.
Pangalawa si Nicole sa 7 magkakapatid. Ngunit, siya na ang tumatayong panganay na katuwang ng kanyang mga magulang sa paghahanap buhay upang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa pamamagitan ng pagtitinda. Bilang panganay, paano mo tinutulungan yung mga kapatid mo? Tinutulungan ko sila mag sa katawan nila. Tinutulungan mo sila pag may assignment sila? Kamusta naman po si Nicole bilang panganay na anak po ninyo? Si Nicole, Kumbaga tumatayong panganay na si anak Nicole minsan may siya siguro napapagod, na sumasagot naman siya minsan. Siguro talagang pagod lang siya. Hindi ko matanong kung bakit. Kasi syempre, hindi open sa akin si Nicole eh. Sa kapatid niya lang siya open. Na ate napapagod na ako, ganyan. Pero sa anak naman, okay naman si Nicole. Mabait. Mabait. Wala akong masabi, mabait. Nag-aalala po ba kayo kay Nicole po at sa mga kapatid po niya kapag nagtitinda po sila sa Divisoria? Oo, syempre. Lalo na't ngayon, 'di ba? Uso ngayon ang nakawan ng bata, tapos hinahati yung katawan, tapos kinukuha yung mga laman. Syempre ako bilang magulang, nasasaktan ako. Kaso lang wala akong magawa. Kasi ngayon ang gusto nila, hobby nila maghanap buhay. Kahit ako ayaw ko na sila eh. Gusto ko nga dito na sila sa bahay. Kami na lang ang didiskarte mag-asawa. Ayaw naman nila. Eh syempre, yung bilang magulang, kinakabahan ako sa tuwing minsan alas 9 na sila ng gabi, umuwi. Ang ginagawa namin mag-asawa, sinusundo na talaga namin. Ganon. May contact po ba kayo sa kanila po kapag nagtitinda po sila sa Divisoria? Una meron, kaso lang nawala nga yung cellphone ni Nicole. May cellphone siya, B-boy. Nawala. Nawala po, nanakaw po sa Opo. Divisoria. Ano pong mga pangarap niyo po para sa mga anak? Pangarap ko lang, pagpatuloy nila yung pag-aaral nila, kamitin nila kung ano yung gusto nilang kurso, o nurse, o doktor, o ano, basta masaya ako kung anong gusto nila sa buhay nila. Nandito lang ako para sa likod nila. Kung ano yung pangarap nila, sundin nila. 'Di ba? Andito lang ako bilang magulang, susuportahan ko sila. Hanggang kaya ko, 'di ba? Kaya naman, minarapat naming ipatingin si Nicole sa OSH nurse upang masuri ang kanyang pangkabuuang pangangatawan. Lalo na't sa araw-araw niyang pagtitinda ay maraming mga posibleng panganib na maaaring makaapekto sa kanyang kalusugan at kaligtasan. Kasama ang kanyang ina, maayos silang nakausap at napalinawagan ng mga dapat isaalang-alang para sa kanyang kalusugan at kaligtasan. I-check ko lang yung vital signs mo, yung para malaman natin kung normal yung mga check na natin yung BP, pulse rate at saka yung oxygen level. May mga magulang ka pa? Ito nanay mo? Mga ilang kayo magkapatid? Ito. Ito. Ano po yung mga usual na danger sa trabaho ng mga edad 15 anyos, lalo na sa ganitong klase ng trabaho po? As eco-bag vendor, sa case ni Nicole, yung trabaho niya, it is prone to accident dahil nasa daan siya, baka nasagasaan, or prone to infection like communicable diseases, tsaka pollution. Kailangan healthy. May limitation and safety regulation po ba sa mga oras ng trabaho para sa mga minor workers? Yes po. Sa mga murang edad, kagaya ni Nicole, siguro part-time job. Yun lang. Tsaka kailangan safety. Maprotektahan yung mga nila, kalusugan. Hindi sa delikadong area, tsaka hindi mabigat na trabaho. Yung magaan lang na makaya lang ng bata. Ano po yung maipapayo ng mga occupational safety health nurse
yung mga ganitong klaseng trabaho sa mga batang minor na nagtatrabaho po? Ang masabi ko lang as occupational safety health nurse, kailangan po ng mga safety measures na habang nagtatrabaho, kailangan nakasuot sila ng face mask dahil sa kalsada po, maalikabok o pollution to protect any communicable diseases. And then, kailangan sa sobrang init, kailangan maprotektahan yung kalusugan nila, magsuot ng long sleeve or pants para to protect skin. Kailangan healthy, mag-take ng vitamins para magkaroon ng body resistance. Ano po yung mga payo niyo po sa mga magulang na may mga anak na nagtatrabaho po? Bilang magulang, kailangan ng mga magulang, our duties and responsibilities to provide the basic needs of our children like food, clothing, and shelter. Kailangan natin sila mabigyan ng sapat na proteksyon or edukasyon. Mabigay natin yung suporta natin sa ating mga anak. Magkaroon tayo ng stable job, sapat na kita para matustusan natin ang kanilang mga pangangailangan. Kaya nga sila nagtatrabaho dahil meron silang mga pangangailangan na hindi mabigay ng magulang. Kaya silang napilitan magtrabaho kahit sa murang edad. So, bilang magulang, kailangan natin sila mapaaral para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Anong kadalasan nagiging sakit sa pamilya? Lagnat po, sipon. Ano ginagawa pag ganun? Bumibili ng gamot. Bumibili kayo ng gamot? Pinapainom kayo ng gamot ni mama mo? Opo. Ano yung gamot na pinapainom sa inyo ng mama mo? Pag lagnat, Biogesic. Yun. Pag sipon, may binibili sa inyo sa mama mo? Opo, yun, yung nasa may na po, bote. Ano yun, yung gamot na pinambibili nyo? Galing yun sa kinikita mo? Opo. Ano naman yung madalas na sakit sa lugar nyo? Sa mga kapitbahay nyo? Yung pagtatae. Pag nagtitimanda ka ba, anong nararamdaman mo? Ano yung madalas mo nararamdaman? Yung sumasakit po yung ulo, yung para nagka-crack. Sa tingin, bakit sumasakit ulo? Kasi po sa init, yun, sa sobrang init. Hindi ka nagpapayong pag Hindi po. Sa isang araw, ilang beses ka kumakain? 2 o kaya 3. Ano yan, pag mabenta ka, 3 beses kaya kumakain? Pag mabenta, 3. Pag hindi, 2. 2 beses lang. Ano oras kaya kumakain sa umaga? 9. 9 a.m. Sa tanghali? Minsan po, hindi na ako nakakain kasi, sobrang tumal. Sobrang tumal, walang benta. Sa gabihan? Na po yun, 10 na po. 10 na ng gabi. So, late na kayo kumain. Opo. Saan kayo, kumukuha ng tubig na panligo nyo? Sa may sa ni mama, sa kaibigan niya po, doon sa may tangke. Ration po yung tawag doon. Yung mga host po, pagduduktongin. Tapos, kada isang bahay, rarasyonan po ng tubig, parang inaampak po. Malapit sa bahay? Opo, Malapit. sa labasan po. Sa panghugas, ganun din. Opo. Yun yung rekonopo. Yung sa nyo lang, pang-inom nyo na tubig. Sa po, yung hinuhulog-hulog po. Magkano yun kada isang bote? Yung pinakamalaki po na namin, 25. Yung mga galon lang, 10. Pero yung binibili nyo malaki na. Oo. Kamusta naman yung tulog mo? Minsan po, late na po na kasi minsan 9 na po natulog, minsan 10 na. Bakit late ka natutulog? Kasi po, minsan naghabol pa kami sa gabi ng benta kasi sa umaga kasi, di ba, mainit, katulad neto, mainit. Hindi na kami nakakapag-ikot ng ikot kasi nga mainit.
sa gabi na lang kami nagbabawi ng benta. Minsan pa naman may tao, kaya gabi na kami nauwi. So, ilang oras yung tulog mo nun? Ano? Ilan ba pa? 8 kami nagigising, bali, So, ano oras ka tulog? Mga 10. 10. So, 8 ka gigising, no? 8. So, mga 10 hours yan, no? 10. So, yung 10 hours mo na tulog na yun, ano yun? Pag-gising-gising or dire-diretso? Dire-diretso. Dire-diretso naman. Kaya. Pag mabilis ka bang, parang mabilis ka bang magising din? Mabilis po. Mabilis ka ba? Kapag tinawag nyo yung pangalan ko, magigising na. Parang nagigising ka agad pag narinig ba na yung pangalan mo? Sa mabilis ka bang, makalimot? Mabilis po. makalimot. Sanay kang, pag sabay-sabay yung trabaho mo? Opo, sanay po. Kasi sa bahay po, papagugasan ako, tapos pagtapos nun, sasaing na, ganun. Tapos yung mga plato, baga, into po, pero sabay-sabay. Para mabilis makapos, no? Ikaw lang yung gumagawa sa bahay. Ako lang. Kapag, kapag pagod ka dahil sa pagbebenta, gano'n, nahihirapan ka ba mag-focus? Hindi naman. Okay naman, hindi ka naman nahihirapan. Kapag nagtitinda ka ba, mabilis ka ba mapagod? Opo, dahil sa mainit, tirik na tirik yung araw, tapos nagtitinda pa rin ako. Yun, tapos kapag sumasakit po yung mga paa ko, yun. Kasi pabalik-balik, no? Pabalik-balik po. Ano yung nagbibigay sa'yo ng lakas para magpatuloy sa araw-araw? Ano yung nagbibigay sa'yo ng lakas para magpatuloy sa araw-araw? Mga kapatid ko po, pati sila mama, Sa ilang taon mong pagtitinda, ano yung natutunan mo? natutunan ko po na dumiskarte, na paano pagkasyahin yung pera sa isang araw, Anong gusto mo paglaki? maging doktor po. Ano naging inspirasyon mo para mag-start? Sila mama po, na kapag may sakit po, maalagaan ko po. Meron kang panalangin na palagi magkilig sa Diyos. Meron po na sana makabawi po na yung buhay po namin, umangat po, tapos hindi na po kami nakatira sa eskwata. Anong mensahe gusto mong sabihin sa ibang bata katulad mo na nagtitinda habang nag-aaral, tsaka sa murang edad na nakakatulong sa magulang? Hindi po lang yung magiging mahirap, basta po may tiyaga po at saka may diskarte sa buhay. Kung ikaw magkakaroon ng sobrang ipon para sa sarili mo, ano yung gusto mong bilhin or gusto mong gawin? Magkaroon po kami ng bahay na hindi po sa dagat po. Kasi po minsan po, kumigiba na rin po itong bahay na. Naniniwala ka ba na may pag-asa? Opo, meron po. Naniniwala po ako na mapibigyan ko po ng magandang buhay ang aking pamilya. Masusuklihan po lahat ng paghihirap. Pangarap ko lang, pagpatuloy nila yung pag-aaral nila, kamitin nila kung ano yung gusto nilang pulso, o nurse, o doktor, o anong gusto nila sa buhay nila. Nandito lang ako para sa likod nila. Kung ano yung pangarap nila, sundin nila. Paglaom sa salitang Bisaya, nangangahulugang pag-asa. Paglaom ay pag-asa na kahit mahirap ang sitwasyon, darating din ang panahon na tayo ay giginhawa. Ay liwanag sa gitna ng dilim. Ang paglaom ay ang hangin na bubuhay sa apoy ng pangarap. Paglaom ay isang positibong pananaw sa gitna ng hamon at pagsubok sa buhay. Ang paglaom ay ang kinukuhanan ko ng lakas upang magpatuloy sa araw-araw. Naa sa inyong mga kamot, nagsugod ang paglaom, padayon sa pagdamgo. Ang tunay na lakas sa isang tao ay hindi nasusukat sa mga tagumpay na meron siya, kundi sa kakayahan nitong magpatuloy. Huwag sumuko at patuloy na mangarap sa gitna ng pagsubok. Despite yung mga challenges na kinakaharap natin, huwag natin kalimutan na tayo ay magpatuloy at hindi sumuko. E nagpapaalala na hindi hadlang ang kahirapan sa pagbuo ng magandang kinabukasan.
ng bawat pangarap ay nagsimula sa paglaom. Kahit gaano kahirap yung pagsubok, maniwala pa rin tayo na palaging may magandang kinabukasan para magpatuloy sa buhay.